Babae ka binubugbog? Ikaw nang bugbog? Bakit? Ito po. Dahil sa pinabintangan ka ng buntis. Sila po. Agrabyado po ito eh. Nakapanakit siya dahil sinabihan siya buntis na eh. Eh naman sino magagalit? Ayan. Muli nagbabalik po ang inyong lingkod, guys. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan. Sa ating thumbnail. Ayan, wala na tayong ligoy-ligoy. Bibigay lang po ako ng opinion doon sa vlog ni Dr. Lab dahil meron pong teacher na nagreklamo and nag-PM po kay Ate Edna. Di umano daw po ay bias ang isang vlogger na nag-vlog kay Chloe. So wala namang iba kung hindi si Dr. Lab at iisa lang naman ang Chloe na beneficiary ng mga vlogger ng Kalingap. Si Chloe, kapatid ni Marian, na batang ina na nandun sa ilalim ng tulay na nag-viral, and nanay si Ate Marisa. Para sa mga hindi nakakakilala or hindi nakakasubaybay, ano po, di umano daw ay bias si Dr. Lab at ang teacher ay nagsusuka na ngayon at kumbaga sinamaan ng pakilasa. Dito guys, ibabalanse ko ang aking pagreaksyon. Babalansihin po natin. Pati po si Nanay Marisa dito ay hagip ka bilang ikaw ay isang ina na ang teacher ay nagpunta na sa inyong bahay, nag-effort dahil ang iyong anak ay hindi na pumapasok ilang linggo na. Doon pa lang dapat, Ate Marisa, ang anak mo ay ikaw ang lumutas ng problema. Mala po sana'y pinuntahan mo sa school. Gayong si Chloe ay may kaaway at meron siyang 3 binugbog. So ngayon hindi na makapasok. Ito guys, samahan niyo muna ako para maintindihan natin. At mayroong napupuruhan ang sinasama ng pakilasa ang teacher at di umano nga daw ay bias. Wait lang ha. Di umano nga daw ay bias si Dr. Lab. Bias ba? O sige. So hindi kasi nababas. Wala namang sinabing masama si Dr. Lab. Kumbaga parang nakinig lang siya doon sa kwento ni Chloe at ni Ate Marisa. Yon, para maintindihan ninyo, ito ha, medyo malagaslas guys ha, na bawasan ko na ng lagaslas yan. Sino ba yung nakaway mo? Mayaman? Sino yung kaway mo? Mayaman ba? Marami lang sila. Pinagtulungan siya? Pinagtulungan ka? Marami kang kaway? Ano dahilan ng kaway niyo? Anong dahilan? Anong dahilan ng pinag-away nila? Buntis ka? Buntis ka raw? Buntis man sabi sa akin. Ginagawa ka ng kwento na buntis ka? Ginagawa ng kwento na buntis daw si Chloe. Wait guys, ini-stop lang natin ha, para fair use. Iwas audio strike po tayo. Ano po? Sinisiraan si Chloe na di umano ay buntis at nililis-lis daw ang kanyang palda. Yun po ha. O tuloy tayo. Bakit? May boyfriend ka na pala? Wala ka mang boyfriend. Paano ka naman buntis? O, yun ang masakit. Kita ko na ba ito ako binutugin? Nabugbog ka pala? May 3 babae kang binugbog doon? Ikaw nang bugbog? Bakit? Ito po. Dahil sa pinagbintangan ka ng buntis. Sila yung kandang. Sila ba? May teacher ko, nag-away-away kami. Ni? Kahit may teacher ko, nag-away-away kami. Bakit kayo nagkaroon ng away noon mga kaaway mo? Anong naging dahilan talaga? Kasi, nag-lock talaga. Tapos, pinasok nila yung palda ko. So tinataas yung palda mo at sinasabi ng mga kaaway mo na ikaw ay buntis. Siyempre nga naman, hindi naman talaga papayag yung tao kung sinastos mo ng gano'n. So, agrabyado po ito eh. Nakapanakit siya dahil sinabihan siya buntis na eh. Kahit naman sino magagalit. Kaya ako po tumatay magulang dito sa mga ito ngayon dahil wala po silang magulang. Ayun. Sa part ni Dr. Lab, minsan kung siya makapagsalita, walang masamang sinabi si Dr. Lab guys, no? Wala siyang masamang sinabi. Doon, kung sakali man na siya ay merong masamang sinabi, bilang tumatayong ama, bugso, alam niyo yung bugso ng damdamin yun. Ano po? Iintindihin po natin guys, wala po mang babas, bilang tumatayong tatay, minsan, bugso ng damdamin yun. Naging, kumbaga parang naniwala siya sa kwento. Yon, no? So, ito na. Ito ha, mahaba ang kwento sa mga gusto makapanood po ng kabuuang video. Pwede nyo puntahan sa YouTube channel po ni Dr. Lab. Ito guys dito ha. Tapos nagtatay. Wait.
Pumunta yung teacher. Mahaba, hindi ko napaparinig. Pumunta po yung teacher sa bahay nila, Chloe, nila Nanay Marisa. Doon pa lang po sa pagpunta ng teacher, gayong si Chloe po ay ilang linggo nang hindi po mapasok sa school. Nasa halip sana si Nanay Marisa ay inintindi mo ang problema ng iyong anak. Alam mo naman niya siguro kung bakit hindi pumapasok at ikaw na rin ang nagkwento na yung teacher nga ay nagpunta dyan. Man lang po sana, nung hindi na pumapasok at tinatamaran na pumapasok bilang nanay, ikaw muna, Ate Marisa, sana ang nag-ayos na problema ng iyong anak. Pero, bakit teacher pa ang pumunta dyan sa bahay nyo? Doon pa lang, para po doon sa mga nangbabas, para po sa inyong kaalaman, ang teacher po ay nag-effort puntahan si Chloe sa bahay nila. At siguro nga ay inaalam dahil hindi nag-aaral, so baka hindi na kumbinse na pumasok muli. Dahil dito sa kwento ay may lumalabas, sa kwento na Ate Marisa, ay ang sabi daw ng teacher ay idadrop na. Doon pa lang sa pagpunta po ng teacher dyan, malaking bagay, nag-effort yung teacher para sunsunin po ang anak ni Ate Marisa dahil hindi nag-aaral. So doon, maaaring kinukumbinsi or kinausap na bakit hindi ka nag-aaral. Kung hindi ka mag-aaral, idadrop na kita. Mas maganda din sana talaga kung nakuha ni Dr. Love yung side ng teacher. Kasi hindi natin alam yung kwento. Kasi baka nga nasabi ng teacher ay kung hindi ka mag-aaral ay drop na kita. Kung ganun din lang. Pero hindi natin alam kung ano ba talaga ang motibo ng teacher sa pagpunta doon sa bahay ni Chloe. Pero effort yun, nag-effort si teacher. Yun lang talaga yung kwento ni Ate Marisa na ang sabi ida-drop daw. So, siguro, baka nakapagbitaw na kung hindi ka na mag-aaral ay drop kita. Sige. Siguro maaari ito'y panakot. Pero wala naman pong teacher na basta-basta na lang hahatol o sesentensyahan ang isang estudyante na dahil lang sa ganun-ganun. Yun lang ang masasabi ko. Nag-effort si teacher para pumunta sa bahay ni Chloe. Eto na. Dito naman tayo, ha? Huwag ninyo ibaba si teacher. Kasi wala po tayong alam. Ang laking bagay na nagpunta dun sa bahay nila Chloe, di ba? Ito na. Doon kay Ate Marisa, dapat bilang ikaw ay ina, hindi nag-aaral yung mga anak. Obligasyon mo bilang nanay, i-solve, harapin yung problema. Ano ba ang problema ng anak ko? Bakit ninyo inaakusahan na buntis? Iyon, doon sila, magharap-harap sila, ipatawag yung mga magulang. Iyon, ganon. So ngayon, kay Chloe naman, kung ikaw ay nababas, or ikaw ay binubuli, ikaw ay naakusahan, na ikaw ay buntis, may teacher, magsumbong ka kay teacher. Punta ka sa guidance, mag-report ka. Teacher, hindi ko na po kaya. Teacher, umiyak ka. Hindi ko na po kaya kasi sinasabi po nila na ako daw po ay buntis, ganito, ganon. Kasi, ang nangyari kay Chloe, sa bugso din ng damdamin, sa siklab ng galit, ng bugbog ng 3 kaklase. So, medyo mali pa rin yon na manakit din, magkasakitan sila, dapat ang nangyari ay nagsumbong muna kay teacher. Yon. Ito na. Para sa kaalaman ng lahat, alam po natin, sa mga hindi nakakaalam, ay yung history ng magkakapatid na to, madalas po sila merong mga kaaway, kabugbugan, karayot. Kung napanood ninyo, nasubaybayan nyo, nung mga nakaraan, magkapatid po, sinusugod po sila, itong magkapatid ni Marian at saka ni Chloe. Si Chloe nga po, parang nasaktan na din nauntog. May mga kalaban po sila. Sa pulmula talaga, meron silang nagiging kaaway. Mga tropa yun, rayot-rayot yun. Kaya hinahinay po sa mga basher ng babas, i-balance po muna natin, pag-isipan po muna natin. Dahil yung kagaya po ng may 3 binugbog po si Chloe, na mga kaklase. Before pa, alam natin yung kwento ng istorya ng magkakapatid na to. Na talagang sila po ay sanay sa ganun, medyo violente. Totoo, sorry. Sanay po sila talaga na merong ganitong may mga kabugbugan. Medyo naging violente doon si Chloe. Dapat ang ginawa ni Chloe ay inireport kay teacher. Haba ng pasensya. Pero sa bagay, hindi ko na rin naunawaan ko na rin. Kumbaga, hindi ko rin masisisi si Chloe kasi ko talagang hindi na maganda at doon harap-harapan na ililis yung kanyang palda at sinasabing siya daw ay buntis, ay naakusahan siya ng buntis. Siguro, naintindihan ko rin. Baka yung galit niya, hindi na rin niya napigilan. Pero doon muna tayo guys, mag-focus sa nababas itong si teacher. At marami ang nagko-comment na sinasabi nila ay, ipatulpo nyo na yan. Putahan nyo yung teacher, kausapin niyo, sampahan nyo yung kaso yan. Medyo si teacher daw po ay nag-chat kay Ate Edna at meron nga sinasabi na merong bias na
vlogger. So, para sa akin, walang doon pa lang sa kwento po nila Ate Marisa, nagpunta si teacher doon sa bahay nila. Effort yun ni teacher. Bakit? Bakit nagpunta? Para ayusin si Chloe. Nasa halip sana sa Ate Marisa po ang aayos ng problema ng kanyang anak, magsasadya siya doon sa school. Pero sino po ang nagsadya? Si teacher. Para ayusin si Chloe. So ngayon siguro ayaw na nga ni Chloe na mag-aral. So, kung ako man po ang teacher, ayaw mo mag-aral, ay dadarap kita. Eh, hindi po natin pwede po na makikinig tayo sa isang istorya lang, sa isang kwento ni Ate Marisa. Ano po? So, bilang, ang teacher kasi medyo parang may mga na yan medyo may mga trauma-trauma na itong mga to kasi yung mga kapwa teacher nila, pag nagbabiral sa sa social media, medyo talaga nakakatrauma yan, talaga, takot sila na ganito. So, nababa si teacher, malamang, ugong yan sa campus, sa school nila, Chloe, ugong to. Ganong si teacher ay sabi, idadrop daw si Chloe. Napakalaki ng effort po ni teacher. Napupunta ka doon sa bahay ni Chloe para intindihin, asikasuhin. Ngayon, si Chloe, ayaw na nga pumasok. Parang tinatamaran na pumasok, ay ilang buwan na nga lang naman. Siyempre, manghihinayang kasi si teacher dyan. Na bakit nga naman, ay hindi ka pa pumasok. Ay kung ganyan ay adrap kita. Gayon lang, pero hindi yun. Hindi mangangahulugan na talagang, yan, na ganun-ganun lang, idadrop na. Kung yan ay inayos ni Ate Marisa noon pa, unang-una, yung hindi na lang pag-aaral ng kanyang anak or tinatamaran pumasok dahil may pangyayari, may bugbugang naganap at binubuli or sinasabihan, inaakusahan na buntis. Ayusin niya, harapin niya. Bilang ikaw nanay, Ate Marisa, ikaw sana mag-intindi sa iyong mga anak niyan pagdating sa mga ganyang kaproblemahan. Ngayon, yun na lang pambubugbog din. Hindi po tayo bago sa mga ganong senaryo, sa mga ganong eksena. Dahil before pa po, may riot po, nagsusuguran po doon sa bahay nila, ayan, sila Marian. Hindi po tayo bago sa mga ganyang bugbugan. Sa mga basher naman, ito lang aking masasabi, hinihinay po tayo. Dahil hindi po natin narinig yung panig ng kabila ni teacher. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang laki ng effort ni teacher, pinuntahan pa yun. Kung ako man teacher, pupuntahan ko yung estudyante ko. Ay, bakit hindi ka nag-aaral? O ganito, ganon, ay, may pagkukulang naman din po si Ate Marisa. Ayan, magkakasisihan. Pero si Dr. Lab, sana intindihin din natin, wala naman para sa akin kay Dr. Lab. Wala namang masama sinabi. Kumbaga, kung siya man ay nakinig doon sa anak-anakan niya, kay Chloe, bugso ng damdamin yan. Siyempre, tumatay yung tatay-tatay, ayaw niya na maaapi ang anak. Pero, siguro, ay para sa akin, wala namang doon. Yun nga lang, nabas nga lang si teacher doon sa comment section. Doon sa pagkakabas na yon, doon medyo pagmahina talaga sa basyo. Pero dati, before ako noon, nung bago pa lang ako, 5 years na kasi ako nagbablog ngayon yung mga unang buwan, mga first 3 months, talaga, sabi ko sa inyo, hanggang maka 1 year, medyo mahina ako sa basher para kung natataing hindi ko maintindihan. Pero, habang tumatagal, wala akong pakialam sa basher. Pero naintindihan po natin, ang teacher, dahil nang nababas nga, may mga sinasabi, patol po na yan, o anuhin nyo na yan, ganito, ganun. Doon, talaga may stress sila, lalo pat hindi sila sanay sa lumalabas sa ganitong social media platform, na ganitong nababas o napapag-usapan. Pero sa lahat, guys, sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, hinahinay po kayo. Huwag pong basta-basta ibabas si teacher dahil si teacher po ay malaki yung effort niya. Isipin ninyo, pinuntahan pa doon sa bahay Kung meron na dapat sisihin dito, sa totoo lang, mawalang galang, huwag pong magagalit yung iba, si Ate Marisa. Ikaw yung nanay, bakit hindi mo inintindi? Hindi na nga pumapasok yung anak Pero i-correct niyo ako guys, kung napuntahan natin Marisa doon sa school, kung inayos niya, i-correct niyo po ako. Kung ako'y mali, sorry po, paumanhin po kung ako'y mali, Pero dapat yan, inintindi noon pa, umpisa pa lang. And ako, yung anak ko, naiwan yung ID, nung grade 1 pa yung bunso ko, naiwan yung ID dito sa bahay. So ngayon, pinapasok naman ng gwardiya, okay naman daw. Sige po, kakausapin ko na lang sila. So ngayon, pagdating doon sa school, yung advisor okay naman. Yung kapalitang teacher sa mga subject, pinatayo yung anak ko ng ilang minuto, siguro may 20 minutes nakatayo. Sabi ko sa inyo, sa sama ng loob ko, kasi bakit mo pinatayo yung anak ko? Dapat ang sitahin ninyo, yung gwardiya. Bakit pinapasok ng gwardiya nang walang ID? Ngayon, anak ko yung pagdidiskitahan ninyo. Nung una, harap-harap kami doon sa office na principal. Nung una, hindi ako humarap kasi sa galit ko naiiyak ako. Yung nangangatal yung katawan ko, hindi ko mapigilan. And pag ako nagsasalita kasi kumukumpas-kumpas yung kamay ko, baka makapanakit ako. Pero sabi nung na principal, sige po, mag-uusap tayo. Sabi ko, huwag muna. Bukas kasi kailangan ko kumalma. Kasi pinatayo yung anak ko.
ng 20 minutes nakatayo kasi walang ID. Anak kong pinagdiskitahan. Eh, yung gwardiya, pinapasok ng gwardiya eh. So, pinatayo yung anak ko ng 20 minutes. Bakit anak ko yung pinagdiskitahan? Hindi muna nagtanong doon sa gwardiya na bakit nyo pinapasok walang ID. Anak ko yung pinarurusahan. Hindi po pwede sa akin yun. Punta kami doon. Nung nagharap na po kami talaga, hindi maiwasan. Nangungupas yung kamay ko na halo, patak yung luha ko. Naghalo yung galit ko kasi walang kasalanan yung anak ko. Wala palang ID. Bakit pinapasok ninyo? Ay sinundo ng na service, nakalimutan kasi yung ID. Man lang, ayun, mga ganon. Pero maagat lang. Pero yun na, wag nyong ibabas si teacher. Kasi yung effort ni teacher, sorry. Si Ate Marisa, bilang nanay, dapat ikaw intindi, harapin, lutasin ang problema ng iyong anak. Ngayong alam mong hindi rin naman pumapasok, no? And nakipagbugbugan nga, pero hindi po tayo bago sa kwento. Before pa, talagang sanay po sila sa mga bugbugan ng ganito. Ito yung pinakamahirap talaga dito. Paano kung napuruhan yung pananakit? Di ba? 'Yon. Kaya wag po tayo munang magiging one-sided sa lahat ng mga basher. Kasi hindi po natin alam kasi nang bugbog po baka po yung yung kaklase ay napuruhan, no? Ayan, nagluluko-luko ang aking cellphone. Kailangan na yata ng kapalit nito. Ayun na guys, no, si Dr. Love hindi rin po natin dapat sisihin dahil wala naman sinabing hindi maganda. Ang aking pagkaka-analyze lang doon, nakinig lang siya doon sa kwento ni Chloe, parang pinaniniwalaan niya. So, bilang tatay bugso ng damdamin na parang feeling niya kasi naaati sila Chloe, pero wala namang sinabi against doon sa teacher na Pero ayun na nga, mga basher, sobrang dami na nang babas. Medyo hindi sila naging one-sided kasi yung mga basher eh. Yun lang. Pero para nga sa akin, ito inalam muna sana ni Dr. Love din bago siya nag-upload. Kinuha din sana yung panig ng itong sa kabila. Nakuha niya yung panig ng kabila, sa kanya dito pinagbangga ang kwento ni Chloe at ang kwento ni teacher. At ang kwento ng mga estudyante. Napagbangga sana kung nakuha yung magkabilang panig. Pero ganun pa man, andyan naman na yan. Pero, ayun na, bilang nanay, kay Ate Marisa, para wala problema at hindi humahantong sa kung anong mga usapin-usapin, noon pa dapat inagapan mo ang problema ng iyong anak. No, pero sa iba naman, yung, Diyos ko. Yun lang, wag lang magbabas yung iba. Wag na ibabas kasi kagaya yan. Si teacher ay nagsusukay, matanda na daw iyon. Baka naman napakilasa. Siyempre, kung ogong sa school campus nila, talagang stress ang abutin, lalo pat hindi po sanay, mahirap po talaga. Sa totoo lang, pagka may mga stress, minsan ako inaabot ng alas 8 ng umaga na hindi pa ako nakakatulog kahit hanggang sa ngayon pagka may mga isipin. Pero hindi yung sobrang stress. May mga iniisip na ako, 8 a.m. gising pa ako, wala pa akong tulog. Yun, mahirap po, may stress. Ayun na guys, walang mababas. Kung meron na pagkukulang, siguro si Ate Marisa na hindi niya agad-agad inaksyonan. Dapat din pala talaga napagbangga lang yung kwento. Nakuha ni Dr. Love yung kwento ng kabilang panig and then saka pinagbangga. Pero, yun na. Ayun na. Abangan nyo ako guys sa aking next video.